Difficult roads lead to beautiful destinations. Ay, nako. Konti na lang, Netoy. Konti na lang. Bigay mo na to. Ay, nako. Sige. Konti na lang. Konti na lang, sir. Woohoo! Let's go. Woo! Sa wakas. Ay, thank you, Lord. At yan ang natutunan namin sa experience na to. Ang ganda, di ba? Kasi lamig ko, ramdam na, oh. Ah, di ba? Worth it. At pagkatapos ng matinding hirap sa biyahe, oras na para magpasarap. Tara, camping tayo. Follow through, take your time. You move like water and taste like wine. You're holier than I am, holier than I am. Gentle hands, gold-lit eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. You pull me close, I push away. I swear I love you, but I am afraid. As you pull me in, I'll push away. Afraid I will let you down one day. Golden flames, silver vows. You hold me still, I don't know how. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. You pull me close, I push away. Ang lamig dito, grabe. Nababasa ko lang sa mga comments, sa mga posts na malamig dito sa Bangkong Kahoy. At totoo nga. Ngayon ko napapatunayan na ang lamig na dito talaga. Ang oras ay 5:54. So 6 minutes na lang, alas 6 na at tumubog na yung araw. Ang ganda ng sunset. Nasa kabilang side yung sunset eh. So ito yung, hindi ko alam kung ito yung Mount Banahaw o ito yung isa pang bundok. Kung alin sa kanila yung Mount Banahaw, alin yung yung isa pang bundok, Mount Cristobal yata. Paki-comment nga kung anong bundok yung isang katabi. Hindi ako sure pero basta ito yung isa. Ganda oh. Yung ano doon oh. Yung ulap. Ang ganda. Nakain niya yung tuktok ng bundok. Wow. Tingnan niyo yan. Yan yung part na to. Grabe yung ulap dito. Ano, Daddy? Kamusta? Ano? Ano? Ito, napakalamig. Sabi mo, naka-medyas na ako. Medyas na ako. Jogging pants. Lamig. Parang ano? Hindi ko na-expect na ganito kasi kanina naman nung dumating tayo, parang hindi naman lalamig ng ganito. Tama ba? Pero ina-expect mo na, di ba, palamig? Oo. Kaya lang kasi minsan ang tao, bago maniwala, kaya may experience muna. Marami nagsasabi na malamig nga raw talaga dito. Para siyang umaabot na parang Baguio talaga. Dumating tayo kanina, syempre dahil tanghaling tapat, hindi ko masyadong naisip na totoo nga na lalamig ng ganito. Ikaw, kamusta Okay yan? lang. Kamusta ka Sakto dyan? lang, hindi naman masyadong malamig. Oo, OOTD ah. Tingnan.
Nakamalong ka pa. Oh, nice. Ha? Kaya na tayo. Ano gusto mo? Kaya pagkain. Gusto mo ng Kape. kape? Ah, sige. Video. Ah, sige, tara. Yan ang masarap gawin kapag malamig, maglambingan. Yung dalawa nandun pa rin sa loob, natutulog. Nakatulog. Nakatulog ka rin, di ba? Nakaidlip ako. Pagod siguro. Oo, sa pagod na yan. Ako hindi naman ako nag-jogging pero alam niyo ba kung ilan ang steps ko ngayong araw? Hindi naman ako nag-jogging pero naka 11,000 steps na ako. Kasi pabalik-balik ka. Pag nag-jogging ako ng 5 kilometers, umaabot lang ng around 7 to 8,000 steps ako. Hindi naman ako nag-jogging ngayong araw pero umabot ng 11,000 mahigit yung steps ko. Gabi na. At wala masyadong ilaw. Walang kuryente dito sa site na to. Sa camping site na to. So kung ano lang talaga yung ilaw na meron tayo, yun lang. Bali ang ilaw na gamit natin, meron tayo ditong ganito. Ayan, malulobat din yan. Pero charge ko na lang. Tapos ito yung kahit papaano malakas-lakas. Ayan yung naiilawan niya. Tsaka syempre yung fairy light natin. Ayan. Ano? Magkakape na tayo? O Kape na lang, gusto mo kape? Magulto tayo ng mismo. Pwede naman kung anong Sa meron. mismo kasi hindi mawawala din sa baon nun. Okay, tingnan natin. Kailangan namin humigop ng malamig dahil kung hindi, Malamig. ay malamig. Kailangan namin humigop ng mainit, sabaw o kape, kung ano man. Dahil kung hindi, maninigas kami dito sa lamig. Saan kaya sunrise na? Ang sunrise ay doon. So, tatamaan tayo ng pagsikat ng araw kasi dyan manggagaling yung bukang liwayway. Gusto mo makita yon? Ah, sige. Pag nagising ako, gisingin kita. Sige, ako na magluluto. Dito ka na. Ako na. Ano dyan? Takaw. Ano, kain. Kamusta Ate Pink? Kamusta? Katulog ka na naman? Pagising sobrang lamig. Ang lamig, no? Sabi po baka malamig dito. Oo. Para tayo nasa Baguio, di ba? Lamig po talaga dito. Ito naman si Wemby, kain ng kain. Hibernate niya para sa kumain matutulog lang naman niya. Pero papupuin muna natin yan. Nakapag dinner na kami. Hindi na ako nag-video dahil gutom na ako. Nag-dinner na kami. Scarlett tulog pa rin. So, ang worry namin is yari tayo mamaya kay Scarlett. Bahala kayo kay Scarlett, nakahiwalay naman ako ng higaan. Grabe si Wemby. Kain ng kain, oh. Mag-hibernate yan na, parang bear. Kanina Busugin niya muna yung giniginaw sarili. yung kain ng kain naman, ha? Ganun talaga kumain yan, ma. Gutom siya. Yun yung Ano kumain. na siya kumain? Sugal lawak. Lawak talaga, parang football field. Pero pinwestuhan namin dito sa gilid ng bundok may mga puno. So para syempre in-anticipate natin na pagbukas na ng tanghali, edi wala tayong tutok na araw na diretso. Pero yung sunrise kasi dito manggagaling. Okay lang yun. At least masisinagan tayo ng araw sa umaga. Healthy yun. Pagdating ng tanghali, may puno dito sa pulo namin. Hindi kami mainitan. Ang maganda dito sa pinwestuhan namin, malapit kami sa CR tsaka sa lababo. Ang downside lang, syempre lahat na mag-CR at pupunta ng lababo, dadaan dito malapit sa amin. O, basta hindi sila maingay, wala naman tayong magiging problema. Ang maganda na po, meron silang rules na meron silang quiet hours. Oo. Meron ba nakalagay? Marami, yung rules dun lahat ko. Pag sa 7 ata to 10. Ano? Kailangan tahimik lang. Quiet hours and then bawal maingay, loudspeakers, mga ganun. May mga nakalagay na Nakalagay signs? pa na rules dun. Mabuti naman. So ano ba? Tsaka nung nag-register kami kanina dun sa reception area, ang maigpit agad na bilin, huwag tayo magkalat. Ha? Opo. Sabi, huwag Yes, kami go. magkalat. Kaso may mga nakikita pa rin ako mga kalat-kalat sa mga gilid-gilid. So sa mga pupunta dito sa Bangkong Kahoy, huwag tayo magkalat. No? Bisita lang tayo dito eh. Leave no trace behind. Leave no trace. Bisita lang tayo ng kalikasan. So kung paano natin siya dinatnan, ganun din natin sana iiwanan. Ay, mami. Oh. Ito, yung magiging... Wow. Pakita natin sa kanila kung paano yung magiging tulugan ko tsaka tulugan mo ngayong gabi. Nandito sleep ka na? Oo, Tingnan so, ko nga. ang ginawa ko, yung
bed tsaka cot tent natin ay pinasok ko dito sa ilalim ng awning para tingnan nyo dito. Para magkaharap tayo. Ayan, kasi Nice. dito ako, dito sila. Oh, yun, mas mababantayan ko sila. Tapos ang isa pang advantage nun dahil makitid itong cot bed, cot tent natin. Pasok tayo sa awning. Yeah, kahit umambon, kahit umulan. Ayos lang. Ulan, oo. Ayos lang yan. Tapos bukas ng umaga, ilalabas ko na lang ulit dyan. Lilipat mo na lang. Pakita ko sa kanila paano. Oh, tara, pakita mo yung loob. Nasa ng tulog ko. Okay. Yan. Ito, Nice. lang. Pero sasarado ko rin yan. Sasarado ko rin pag ano. Kasi malamig eh. Nararamdaman ko na. Bali, ito. Gaganon ko na lang mamaya dyan yung zipper. Yung ano, itong kulambo. Tsaka yung pinakasarado niya. Yan. Ready ka na? Ha? Ready ka na matulog? Oo, ikaw, ready ka na. Oo, tama, malamig dyan. Oo nga eh. Sa labas ka eh. Ang maganda kasi sa loob ng minivan, kahit malamig, syempre dahil saradong-sarado yan, no? Yung minivan at makapal yung pinakabakal ng sasakyan. Tapos may insulator pa sa loob. At least medyo bawas yung lamig. Pero ito kasing pwesto ko dito. Teka. Ay, naku, good luck sa akin. Mas okay naman yung malamig, mami, kaysa mainit, di ba? Depende sa lamig. Depende sa... Lamig. Huwag lang sobra sana, mama. Magdoble ka lang kayo ng damit. Oh, nakadoble naman ako, t-shirt. Paloob. So, ayun. Ano, good night? Good night, Daddy. Good night. Yeah. Hello, may lalagyan pa ako dito. Pwede kayo tayo matulog. Iyak ka na naman, iyak ka na naman. Uy. Pwede na lang tayo. Kan, pwede na lang tayo. Hindi naman. Camping na naman tayo. I feel good, like I'm walking on sunshine, and there's nothing that can bring me down. Real good, like joy came in the morning, and the birds are singing sweet sounds. The sun set me free if I just believe I am. Vision is key, so if you can see, you can rise above it. So when life is life and trouble's troubling, issues pile up, remember, my friend, that God is greater than our problems. When it feels like you can't make it through, just find your gratitude. Just find your gratitude. Ito yung tinulugan ko kagabi. Ito yung cot tent, cot bed na pinadala sa akin ng Temu. Sobrang komportable siya. Kaso lang, unang beses ko siyang nagamit sa ganitong kalamig na lugar. Grabe yung lamig, sobra talaga. Alam mo yung kahit anong balot gawin mo sa katawan mo, yung mismong higaan mo yung malamig talaga. Hindi hindi siya parang hype lang na malamig sa bangkong kahoy. Napakalamig. Partida summer pa ngayon. Paano pa kaya kapag bare months, nandiyan pa rin sila ngayon. Hindi pa rin sila gising. Tulog pa rin yung mag-iina ko. Time check, 7:08 AM. Yung tulog ko kagabi, nakita ko rin dito sa relo hindi siya tuloy-tuloy. In-expect ko nga, bago ko tignan yung resulta ng tulog ko, akala ko mga 3 or 4 hours lang. Pagtingin ko, nasa 7 hours and 20 minutes naman siya. Merong deep sleep, pero masyadong mahaba yung light sleep dahil pakiramdam ko talaga napakababaw ng tulog ko dahil nasa lamig. Lumulusot talaga sa medyas yung lamig. Nanginginig pa rin ako. Tapos lahat ng campers na dumadaan dito na naririnig ko, yan, dumadaan sila dito. Papunta sa CR. Dito kasi yung CR. Lahat sila ang usapan, napakalamig.
Huli ka. Nago na. Ingat ka dyan ha. Bambi! Bambi! Dito ka muna. Baka mawala ka. Nag-design na ako. Daddy, what are these for Randy? Yes! Good morning, Scarlet Heart! I can go down. Yes, Papa. Good morning, Daddy. I can go down. Yes, I will get you down. Good morning, Daddy. Good morning. Good morning, Mami. Morning, Dad. Morning, Pink. Morning. Ano yung sabi mo kwento mo? Ang lamig ng paa namin, di ba? Ang lamig, sobrang lamig. Sobrang lamig, Nilamig ka grabe ba? na. Mami, Daddy, humihilig kayo. nagilig ako? Humihilig lang kayo. So, nakatulog pala ako. Pero feeling ko may maraming times na yung tulog ko ay mababaw. Tinignan ko sa relo ko, mababaw talaga. Putol-putol din. Ay, Pagising-gising kami ni Pink kasi nilalamig kami. ang lamig, di ba? Ako, Scarlett. Ako hindi, feeling ko itong setup ng damit ko, mamayang gabi, hindi to ubra. Dodoble-doblehin ko Ganun ka talaga. pa naman eh. Dodoble-doble. Pati sa medyas lumulusot yung lamig. Tas yung yung tent ko, basa. Mahal. Basa ng fog. Fog yun, Ibig sabihin, nilamon tayo ng fog Daddy, kagabi. what did you leave one here? Yes, Alip. Yalog. You wanna eat na? You wanna play? You wanna go Paalam down? muna tayo, Pinks. Ganun. Tara, paro kayo. Buksan ko na lang. Sige, buksan ko. Sige. Oops. Rise and shine. Lamig pa din. Na, kagabi, yung bintana na yan, wala na kami makita dyan. Sobrang fog talaga. Pag talaga kagabi. Ito ang pinakamalamig na camping experience natin. Tama ba? Kala ko malamig na yung sa River Ranch. Eh. Hindi sa River Ranch naman. Malamig lang. Madaling araw lang sa tanay. Ano ba? Eh. Iba talaga to. Parang Baguio, no? Parang ganun eh. Kadobing kubot na kami ni Pink. Nanginginig kami. Doble nga jacket ko. Kapag mag-staycation kayo sa Baguio, mag-stay kayo sa mga hotel, sa mga rooms. So, walang aircon yung mga rooms na yun, malamig, semento yung mga dingding. Ito, ang dingding lang namin, ito lang, lalo na ako dun sa tent. Kakwentuhan ko nga kanina yung ibang mga campers. Grabe daw talaga yung lamig kagabi. How's your sleep, Scarlet Heart? Apo. Kamusta sleep mo? Kamusta yung sleep mo? Opo. Ano sleep mo? Kamusta? Sarap tulog? Sarap? You wanna eat? Gusto mo na Gutom ka kumain? na? Tulog. Sarap tulog! Sarap tulog! Kain tayo! Kain tayo! Nahiya siya doon eh. Uy, sarap buhay ah. Sarap tulog mo dyan ah. Pahinga lang. Hindi ako masyadong nakalalim ng tulog kagabi dahil malamig. Gano'ng kalamig? From 1 to 10. Siyempre, yung 10, may yelo na yun. Gano'n nga. Mga 9, napakalamig talaga. Minus lang yung yelo, tanggalin mo lang yung yelo. Lamig no? Sobrang Grabe. lamig. Ito yung okay ba to? Ang ganda ka eh. Lutuyan kita. Yan. Ba't tayo pwedeng dalawa? Lulundo na, babagsak. Kaso, hindi pwedeng ito ang tutulugan mo dito sa Bakit? camping site. Lalamigin na to. ka. Maninigas ka dito sa madaling araw. Gantong oras, okay lang. Normalan lang. Pero yung kapag, Malamig. may mga nagsasabi na ang pagka-camping ay magastos. Well, totoo naman. Kasi kung gusto mo ng safe talaga na camping site, doon ka sa may bayad na camping site. Lalo na, syempre kapag kasama mo yung pamilya mo, yung mga bata, mas okay yung camping site na may entrance fee talaga dahil mas safe. Alam mong, di ba, may nagbabantay, may nagmo-monitor, private yung property. Gusto ko rin naman ma-experience yung, actually na-experience ko naman yung raw camping. Pero gusto ko rin siyang mas ma-experience pa na mas madalas. Kasi iba rin yung thrill ng raw camping. Yung bang magka-camping kayo o ikaw sa mga lugar na hindi camping site. Walang camping fee. Ganun. Ayan. Pero hindi ko sasama yung pamilya ko sa mga ganong klase ng camping, syempre. Wala dito sa Bangkong Kahoy Valley. Dito sa Dolores, Quezon. Malamig na umaga sa inyong lahat. Okay na tumal. Breakfast na. Kumakain na, pancakes. Ito namang isang to. Ang ginawa, hindi uminom ng gatas. You like milk? Kiss. Opo. Say, Scarlett, opo. Apo. anong Tagalog ng gatas? Ay, ng milk. Ben, Papa. Very Ah, good. good job. Ng fire. Apoy. Ah, good job. Ano pa? Mommy.
Ng pencil. Mommy. Pencil. Mommy, Oh. what is cockroach in the gallop? Oh, what? Mommy doesn't know. What is it? Gagamba. No. No, the spider. Oh, what is cockroach? It's How- pee-pee Ipi. Oh, good job. How about ball? boa. Oh, good job. How about book? I don't know. Ay, trivia. Si Scarlett, ang pinakaunang word na sinabi ni Scarlett nung nag 1-year-old siya ay ball. Magdasal sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng mga biyaya, pagpapala na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Yan ang lagi namin tinuturo at pinapaalala sa dalawang bata na to. Takot at pagmamahal sa Diyos, yan talaga ang gusto naming matutunan nilang dalawa. 12:14 p.m. Kain tayo. Hindi ko pa pala nababanggit pero ito pala yung unang 2 nights natin magka-camping namin. No? Ako naman nakapag 2 nights na ako na camping pero nakasama sila. Ito yung pinaka-una. Excited and hungry na. I was hungry! Wow, pansit! Ay, hindi siya pansit. Kain tayo. Thank you. Ganda ng bundok, no? Wala nakatira, no? Rainforest siya talaga eh. Gubat siya talaga, wala eh. Kanina nga habang naglalakad ako doon, pabalik, ang narinig ko lang pa ako. Hindi, tuminto ako, yung walang tunog, nature lang talaga. Narinig ko yung cricket, narinig ko yung ibon, mga ganun, narinig ko dinosaur. Walang dinosaur. Itong si Scarlett, hindi talaga to nauubusan ng energy. Temo, so yung energy niya, pagtripan na lang natin. Okay, Scarlett, I'm watching TV. This is the TV. You are the actor, okay? Okay. Okay, this is the remote control. I wanna watch someone dancing. Toot! Hige. Dancing. Dancing. Oh, I wanna watch someone singing. Toot! Here comes something you can. I wanna watch someone running. Toot! Run over there. Sige. Dahil mong energy. Para mamaya tulog siya. I wanna watch someone crying. Toot! Crying. Oh no! Umiiyak. Maganda din yan kasi mamaya kapag napagod yan, pag oras na ng tulog, tulog talaga yan. Tapos si Pink naman natutulog doon sa well height na cot bed. Nandun siya. Tapos si Wemby naman ay... Wemby! Yan, nandiyan lang siya. Kung interested kang mag-camping, bawa, naiisip nyo na mag-camping din, napapanood nyo sa mga video na masarap mag-camping, nakaka-relax, totoo naman yun. Totoo yun, nakaka-relax talaga. Ang mga medyo nakaka-stress lang sa part ng pagka-camping, syempre yung halimbawa, medyo mahirap puntahan yung lugar, kagaya nito, kung napanood nyo yung nakaraang video, grabe yung dinaanan namin dito at dadaanan ulit namin bukas pa uwi. At least pababa na bukas, malubak man pababa. Yung biyahe papunta sa mga camping site, medyo mahirap yun. Ano pa mga challenges, mami, sa pagka-camping para sa'yo? Setup. Pero na-enjoy ko kasi yung pag-setup. Parang after mo kasi mag-setup, parang may na-accomplish. Parang sa gawaing bahay. Kung nakapag-ugas ka ng pinggan, nakapag-plancha ka, nakapag-ano ka, ganun. Same lang siya. So masaya ka kapag nagsiset up? Kung magka-camping kayo at meron kayong partner in life, siguraduhin nyo na pareho kayo ng trip. Pag di kayo pareho ng trip, mag-aaway kayo or baka hindi niya masakyan yung trip mo na pagka-camping. Kasi mawala ka sa comfort zone mo dun sa comfort na nasa bahay ka, maayos na higaan. Alam mo yun, nandun lahat ng kailangan mo. Sa camping kasi hindi. So dapat talaga dito, medyo cowboy ka, yung CR. Kung ano lang yung CR doon, yun lang yun. Tubig, pag malamig. Oo, ngayon, kagaya nito yung tubig, sobrang lamig. So, ayun yung mga challenges. At syempre, medyo magastos din siya. Kaya lang kasi ang namin doon, ang parang katwiran namin doon sa gastos ng pagka-camping ay... Hindi niya matatapatan yung memories na mabibigay niya. Tama. Saka yung mga anak natin, napapalapit sila sa nature. Nakagaya si Scarlett, di ba ganyang ganun. Tama. Kikitain naman natin yung pera.
Totoo yun. Kikitain naman namin yung pera, kikitain natin yung pera ng paulit-ulit yan kasi naghanap buhay naman tayo, nagninegosyo. Pero tumatanda kasi tayo, no? So yung panahon na Kaya pati sabay yung energy ng mga iyon, bata. oo. Yun. So kung may pera kayo, may pang budget para sa pagka-camping at gusto nyo na, gawin nyo na yun. Kailan nyo pa gagawin? Pag matanda na kayo or kapag yung mga anak nyo, iba na yung trip sa buhay. Siyempre, dadating sa edad na mas gusto nila, barkada na yung kasama. O, di ba? So, gets nyo na yung point. Gets nyo na yung point na kung gusto nyo mag-camping at may kakayanan na kayo, gawin nyo na. Kung wala pang kakayanan sa ngayon, dadating din yung time para sa inyo. Pero hindi naman kasi rin kailangan na sobrang extravagant. Marami namang mga items ngayon na. Yun lang. Hindi naman branded, marami mga items na affordable naman. Tama. Wag lang din kayo masyado magpapabudol sa mga pagpupunta kayo ng mga camping site na makakita kayo talaga ng Dapat magagandang ano pa items. Naka-budget ka pa Oo. din. Makikita mo talaga yung mga nagka-camping na ang gaganda ng mga gamit ng mga mamahalin. Okay naman yon kung meron talagang kakayanan bumili ng ganun. Pero hindi doon nasusukat ang batayan ng sarap ng pagka-camping. Tama, Mami, no? Hindi doon nasusukat sa ganda ng gamit, kundi doon sa mga alaala at karanasan na may ipon ninyo na magkakasama bilang pamilya. Medyo napapansin ko na na pag medyo maambon, nagmo-moist yung tent natin. So, lalagyan natin ito. Hydropel. Bigay sa akin ni Boy Pito. Ngayon ko lang magagamit. Pag meron na raw nito, parang magiging na siya. Hindi na basta-basta tatagos yung tubig. Malalaman ko mamaya pag natulog na tayo kung effective o hindi. Isa sa masarap gawin kapag nagka-camping ay ang mag-ihaw. Kaso wala akong dalang mga barbecue eh. So, ito na lang, pwede na to. Basta may iihawin. Saging na saba. Mura na, masustansya pa. Tsaka masarap din to kapag naihaw na eh. Yung medyo may konting part na tostado tsaka malutong. Sarap. Sunog. Hop. Thanks, Dad. Sarap. Ano lang? Ay, no. Ate Pink. So? Nice. Sarap, di ba? Masarap na kasi yung saging na hinog. Mas masarap pa siya nung naihaw. At sa camping din, nagiging training ground din ito ni Ate Pink na maging independent. Nagpresenta siya na magluto. Meron siyang gustong lutuin na pagkain at hindi ko alam kung ano yon. Siya na raw ang bahala. Yung mga ganitong simpleng gesture na pagpipresenta ni Pink na magluto na naghahanda sa kanya balang araw kapag may sarili na siyang buhay. Thank you, Ate, for always cooking for us. You're the best, Ate. Sarap ito to. Thank you ha. Ang tawag dito? Pesto pasta. Pesto pasta. Flex ko lang yung niluto ni Pink na pesto pasta. Ha? May cook na kami sa camping. Kain. Pangalawang gabi namin dito sa Bangkong Kahoy. At bucket list check dahil matagal na naming pangarap na mag-camping ng 2 gabi. And kung simple lang yung napapanood yung video, para sa amin, napaka-special nito. Sa first time namin, mag 2 nights sa isang camping. Bali, second and final night na namin dito sa Bangkong Kahoy.
Valley dito sa Dolores, Quezon. Alam ko naman na malamig siya dahil nakikita ko sa mga comments. Hindi ko lang alam na ganun pala talaga kalamig. So kagabi, sobrang struggle ng tulog ko dahil lumulusot talaga yung lamig sa paa ko. Kahit nakamedyas na ako sa katawan, yung mismong higaan malamig. So mas pinagandaan ko na siya ngayon, second night namin. Kaya kung makikita nyo, meron akong gloves. Naka-gloves ako, yung pang yung gloves na ginagamit kapag nagme-mekaniko ka, nag-electrical ka sa bahay, sa sasakyan. Malinis naman yan, hindi pa nagagamit. Yung damit ko, meron akong 2 t-shirt sa loob, isang long sleeves na dry fit, tsaka isa itong hoodie. So 4 na patong yan. Tapos sa pambaba, meron akong jogging pants, tsaka pajama. Tapos naka-medyas ako. Sayang nga, isang pares lang yung medyas na dala ko. Tapos yung kumot ko, tignan nyo. Meron akong emergency na thermal na blanket. Nandun to sa emergency kit namin kagabi. Hindi ko na lang nagagamit. Ayan, magamit ko siya ngayon. Nakalimutan kong meron siya kagabi. Tapos, meron akong malong, kumot ng Philippine Airlines, tsaka isa pang kumot. Ganong karami yung patong na to. Kung iniisip nyo na ang OA ko, ba't ganito karami yung patong ng mga panglaban ko sa lamig? Mag-camping kayo dito para malaman nyo yung sinasabi ko. Partida, summer pa ngayon. Ayun lang. Tulog na sila mami, tulog na sila Pink tsaka si Scarlett. Tutulog na rin ako. Time check. 10:00 na. Sakto 10:00. May mga gising pa ako naririnig sa ibang nagka-camping pero feeling ko naman unti-unti nang humihina yung mga usapan nila, yung mga kwentuhan nila. Patulog na rin yung mga yan. Good night sa inyong lahat. See you tomorrow. Good morning. Yan. Grabe moist, no? Yan. Yan. Ay, Daddy. Baliktad. Kita na yan. Ooh, yeah. Sa 2 gabing pananatili namin dito sa Bangkong Kahoy Valley, hindi lang kami nag-camping. Gumawa kami ng mga alaala na dadalhin namin habang buhay. Hindi naging madali ang biyahe. Malubak, matarik, at minsan parang gusto na naming umatras. Pero doon namin mas na-realize na totoo pala. Ang mahihirap na daan, madalas humahantong sa pinakamagagandang destinasyon. Hindi man naging perpekto ang lahat, pero iyon mismo ang nagbigay ng kulay sa experience. Dahil sa bawat hamon, mas lalo naming na-appreciate ang isa't isa. Uuwi kami na dala ang pagod sa katawan, pero punong-puno ang puso. At higit sa lahat, may mga alaala kaming siguradong babalikan namin balang araw. Hanggang sa muli, Bangkong Kahoy, Dolores, Quezon, hindi ka lang naging lugar na pinuntahan namin. Naging parte ka ng kwento ng aming pamilya.